ang katotohanan ng kamatayan at ang realidad ng kamatayan ay totoo po. At ito po ay unpredictable, unavoidable. Hindi po natin mababawalan. Ito po ay hindi natin mapipigilan. Kahit sino pa po tayo, kahit tayo pa po ang pinakasikat na tao sa buong mundo, kahit na po tayo ay isang edukado na tao, may pinag-aralan, ito po ay darating sa atin. Kaya nga ho, sa mga puntod po ng ating pinupuntahan ngayon, iba-iba po ang shape, iba-iba po ang hugis ng ating mahal sa buhay na nawala, sapagkat pinapatunayan lamang po nito na iba-iba po ang panahon ng kamatayan. Kahit bata ka pa, kahit ikaw ay binata, kahit ikaw po ay may edad o matanda, hindi po natin mababawalan ang tinatawag na nakatakda po sa atin na sinasabi ng Bible. Ang sabi ho ng Bible, itatakda sa isang tao na siya'y mamamatay. Ngunit ang katanungan, kaibigan, pagkatapos ng kamatayan ay ano na? Sapagkat ang akala ho natin, ang kamatayan ay isang bagay na katapusan ng lahat. Subalit ito po ay mali ho, sapagkat ang kamatayan ang siyang magbubukas ng panibagong buhay ng isang tao. Ang buhay na ito ay pangwalang hanggan. At ang pangwalang hanggang buhay na ito, kaibigan, ay dalawa ho ang patutunguhan ng tao. Ikaw ba ay mamumuhay na pangwalang hanggan doon sa tinatawag na impyerno o yung apoy na tinatawag ng Bible, yung apoy na sinasabi ng Bible na hindi namamatay, o ikaw ba ay gusto mong mamuhay doon sa piling ng Diyos, doon sa piling ng Diyos kung saan na tinatawag na langit, tinatawag na nung saan nang doon po ang Diyos at ikaw ay kapiling niya. Subalit kaibigan, nasa iyo ang pasya. Sapagkat ang sabi ng Bible, kaibigan, kailangan mong manampalataya muna kay Kristo bago mo makuha o bago ikaw ay magkaroon ng tinatawag na kaligtasan. Sapagkat ang tao po, kaibigan, ay hindi pwedeng makapiling ng Diyos. Sapagkat unang-una, ang katangian ng Diyos ay isang banal. Sapagkat siya'y banal, ibig sabihin ay ayaw po niya sa tinatawag na kasalanan. Ang sabi ng Bible, ang kalikasan ng tao ay isang makasalangan. Sabi ng Bible sa Romans chapter 3, verse 10, it is written, there is none righteous, no, not one. Wala pong matuwid, wala kahit isa. At dahil po siya po ay may kasalanan, ang sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat ang tao po ay nagkasala at siya po ay hindi aabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Napaka-komplikado po ng sitwasyon ng tao sa Diyos. Ito po ay hindi sila pwedeng magsama sapagkat dahil po ayaw ng Diyos sa kasalanan. At dahil po sa kasalanan na ito, kaibigan, sabi ng Bible, your iniquities have separated between you and your God. Yung kasalanan ho ng tao at kasamaan niya sa kanyang kalikasan, ang siya pong nagpahiwalay mula sa tao at sa Diyos. Ano pong gagawin natin kung tayo po'y nakatakda na itapon sa dagat-dagatang apoy o tinatawag na impyerno? Ano po ang kailangan gawin ng tao kung siya po ay nagkasala na? Ano po ang kailangan gawin ng isang taong makasalanan para po siya'y makapiling ng Diyos? Kaibigan, may pag-asa po. Ang pag-asa na ito ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo na siyang nagbuhos ng mahal na dugo mula sa krus ng Kalbaryo, kaibigan. Siya po ang humalili. Siya po ang naging substitute natin sa ating kasalanan. Ang sabi ng Bible, He hath made Him to be sin for us, who knew no sin,
but the righteousness of God, para ang katuwiran ng Diyos ay mapasa atin. Kaibigan, siya po ay naging kasalanan. Siya po ay ginawang kasalanan para ho tayo po ay mailapit po sa Diyos upang ang katuwiran ng Diyos ay mapasa atin. Siya po ay walang kasalanan. Siya po ay hindi alam ang kasalanan. Ngunit siya po ay naging kasalanan para sa iyo at sa akin, kaibigan. Walang iba po kundi ang Panginoong Hesukristo ang siya pong humalili sa ating kalagayan. At ang pag-asang ito, kaibigan, ang sabi ng Bible, kailangan mo lang sumampalataya sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Sabi mo ng Bible, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kaibigan. Wala pong ibang kaligtasan kanino man, sapagkat wala pong ibinigay na pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao. Ang sabi ng Bible, kung hindi ang pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo. Hindi po sino mang pangalan, hindi po sino pong mga iba't ibang mga tinatawag natin. Maliwanag po ang Bible na siya po ang tagapamagitan mula sa Diyos, si Hesukristo. For there is one God, one mediator between man and God, the man Christ Jesus. Siya po ang mamamagitan sa iyo kapag ka ikaw po ay pumanaw. Kapag ka ikaw po ay dumating sa panahon na haharap sa Diyos, siya po ang mamamagitan sa iyo mula sa Diyos. Siya po ang magtatanggol sa iyo. Siya po ang magiging ID mo papasok sa langit. Si Hesukristo lamang po, sapagkat ang sabi ng Bible, siya po ang daan. Ang sabi ho niya doon, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Ang sabi ho ng Panginoon, wala pong ibang daan, wala pong ibang katotohanan, wala pong ibang buhay, maliban lamang po sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Siya po ang kaligtasan, kaibigan. Alam niyo po, ang buhay natin dito sa mundong ito, napakadali. Ang sabi ho ng Bible, for all flesh as grass, and all the glory of man as the flower of the grass. The grass withereth, and the flower falleth away thereof. Alam niyo po, ang buhay ng tao ay inilimbawa sa isang damo na kung saan siya po ay matutuyo at ang kalwalhatian at ang kadakilaan po ng taong, sabi ng Bible, ito po ay tinatawag na bunga o bulaklak lamang ng damo na kung saan ito ay malalaglag, malalanta at mawawala, kaibigan. Ibig sabihin, kahit ano ka pa man, ano man ang katayuan mo sa iyong buhay, ikaw po ay haharap at haharap po sa Diyos. Wala pong exempted, sapagkat ang sabi ng Bible, every one of us shall give account of himself to God. Ang bawat isa po sa atin ay magbibigay sulit sa harapan ng Diyos. Ikaw po ay haharap sa Diyos, kaibigan. Sapagkat, kaibigan, siya po ang iyong lumikha at kailangan mo itong ipaghanda, kaibigan. Kailangan makita si Kristo sa buhay mo. Kung hindi, kaibigan, ay haharapin mo ang tinatawag na ikalawang kamatayan. Kaibigan, ang tinutukoy na ikalawang kamatayan ng Biblia ay walang iba kundi ang tinatawag na dagat-dagatang impyerno. Dagat-dagatang apoy na nag-aalab na tinatawag na impyerno. Sabi ng Bible, death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ikaw po ay ilalagay, ikaw po ay tatapon sa ikalawang kamatayan na tinatawag na dagat-dagatang apoy. Kung hindi ka makita o kung hindi makita si Kristo sa buhay mo, kailangan mong sumampalataya sa Kanya, kaibigan, habang merong panahon, habang merong pagkakataon, habang humihinga pa tayo, kaibigan. Kailangan po nating sumampalataya
sa Panginoong Kristo. Kaibigan, ang sabi ng Bible, sa Romans chapter 10 verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Kung ihahayag ng ating mga labi na si Kristo ay Panginoon at siya po ay muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay at tayo po'y sasampalataya sa Kanya ng buong puso, ang sabi ng Bible, ang pangako niya, thou shalt be saved. Ikaw ay maliligtas. At kung ito man ay gawin mo sa iyong buhay, kaibigan, gawin mo itong sumampalataya, pangako ho niya sa iyo. Sabi ng Bible, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Yung mga karamihan na sumampalataya sa Kanya, ang sabi ng Bible, ay bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yung mga sumasampalataya lamang sa Kanya. Subalit kung hindi mo pipiliin na sumampalataya sa Panginoon, ang sabi ng Bible, kaibigan, he that believeth on the Son hath everlasting life, and he that not believeth on the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him. Ang sino mang sumampalataya sa Kanyang anak ay bibigyang buhay na walang hanggan. Subalit, kung ang hindi sumampalataya sa Kanya, hindi makakakita ng buhay. At ano po ang makikita niya? Ang sabi ng kadugtong ng talata, bagkus ang kagalitan ng Diyos ay mapapasa Kanya. Kaibigan, anong pipiliin mo? Ang kagalitan ng Diyos o ang kasiyahan mula doon po sa langit, kaibigan? Piliin mo lang, langit o impyerno. Kung pipiliin mo ang langit, kailangan mong sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yun lamang po ang paraan, yun lamang po ang daan, yun lamang po ang katotohanan. Sapagkat hindi po tayo maliligtas ng anumang gawa, sapagkat hindi po tayo maliligtas ng relihiyon natin, sapagkat ang sinasabi ng Bible sa pamamagitan ng biyaya, sa pananampalataya, tayo po'y maligtas, hindi sa gawa, hindi ayon sa ating sarili. Ito ay regalo ng Diyos upang ang sinuman ay hindi magmalaki, kaibigan. Ililigtas ka ng Panginoong Jesucristo, kaibigan, kung sasampalataya ka sa Kanya. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Jesus saved. Jesus saved.